maaga noong November 15, 2011, nagsimula ang araw ni Mrs. Q, isang residente ng Susha New Village sa Hefei City, Anhui Province na parang isang karaniwang umaga lang. Bandang 6:30 ng umaga, kinuha niya ang isang maliit na bag at nagtungo sa basurahan ng apartment complex upang maghanap ng mga tirang pagkain para sa kanyang aso. Pagdating niya sa basurahan sa unang palapag ng Building 31, napansin niya ang ilang piraso ng karne sa isang basurahan na mukhang sariwa pa. Dahil medyo madilim pa, hindi niya gaanong makita ng malinaw. Pero kapansin-pansin ang mga pahid ng tuyong dugo sa ibabaw ng karne. Inakala niyang karne yun ng baka. Marahil itinapon lang ng isa sa mga residente matapos magluto. Sa isip niya, sayang naman kung pababayaan lang yun. Kaya yumuko siya. Pinulot ang mga piraso ng karne, maingat na binalot at dinala pa uwi. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanyang pinto, tinalo siya ng pagkamausisa at kasakiman. Naisip niyang kung may nagtapon ng ganoong kalaking karne, baka may iba pa siyang makuha. Kaya bumalik siya sa basurahan, ngayon naman sa likod ng Building 33. Doon ay may 6 na basurahan na nakahilera ng maayos. Isa-isa niyang binuksan ng mga ito. Maingat na naghahanap ng kahit ano pang maaaring mapakinabangan. Ang unang basurahan ay halos walang laman, puro mga basurang pangbahay lang. Lumipat siya sa ikalawang basurahan. Pagbukas pa lang niya ng takip, agad niyang napansin ang isang matingkad na pulang plastic bag na namumukod tangi sa gitna ng mga basura. Halatang mabigat ito at may malambot na laman sa loob. Natuwa si Mrs. Q. Naisip niyang baka naman mas maraming karne pa ito. Kaya walang pag-aalinlangan hinila niya ang bag gamit ang 2 kamay. Ngunit sa mismong sandaling nabuksan ang bunganga ng bag, sumambulat ang matinding amoy ng napupulok na laman na halos ikahilo niya. Napatingin siya sa loob at napasigaw ng ubod lakas sa takot. Sa loob ng bag ay hindi karni ng baka, kundi 2 kamay ng tao, puno ng dugo at wala ng balat. Bagaman naalis na ang balat at may mga sukat, makikita pa rin ang payat at maayos na hugis na tila pag-aari ng isang batang babae. Nanigas si Mrs. Q. Hindi siya makagalaw. Nanlamig ang buo niyang katawan. Tumigil sa pag-iisip at mabilis ang tibok ng puso na parang sasabog sa kapa. Sa sobrang sindak, nahulog sa kamay niya ang bag. Saka tumakbo at nagsisigaw sa kalsadang may patay na tao. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa tahimik na umaga. Dahilan upang magsilapasan ang mga kapitbahay at silipin ang nangyayari. Pagdating niya sa bahay, hingal na hingal at nanginginig pa rin, napatingin siya sa bag ng karne ng baka na una niyang nakuha sa basurahan ng Building 31. Biglang pumasok sa isip niya ang nakakakilabot na ideya. Kung kamay ng tao ang laman ng pulang bag, baka naman itong karneng dala niya. Nanindig ang balahibo ni Mrs. Q. Parang binuhusan ng yelo ang kanyang katawan. Sa sobrang takot, hindi na niya sinubukang kumpirmahin. Kumuha siya ng lakas ng loob. Itinapon agad ang bag ng karne sa malapit na basurahan at agad na tumawag ng pulisya. Pagkatanggap ng ulat, agad na rumispondi ang mga pulis sa Hefei City at pumunta sa pinangyarihan ng insidente. Ang mapayapang komunidad ng Susha New Village ay biglang binalot ng matinding kapa-atensyon matapos ang natuklasang nakakakilabot na insidente. Batay sa detalyadong salaysay ni Mrs. Q, agad na natukoy ng mga otoridad ang eksaktong lokasyon ng basurahan kung saan nakita ang pulang plastic bag. Nang buksan ito, napatulala ang lahat. 2 kamay ng tao, basa pa ng dugo at walang balat. Tila kakaputo lamang ilang oras bago matagpuan. Sa karanasan ng mga investigador, alam nilang kung may natagpo ang bahagi ng katawan, malamang ay malapit lang din ng iba pang piraso. Pinaniniwala ang doon mismo sa lugar isinagawa ng suspect ang paghihiwa-hiwa ng katawan upang sirain ang ebidensya. Kaya't agad nilang pinaliputan at sinilyuhan ng buong lugar at inutusan ang mga tauhan na suriin ang bawat basurahan sa loob ng residential area. Habang isinasagawa ang paunang pagsusuri, nagsimula na rin ang pulisya sa pag-aanalisa ng sitwasyon. Ang katotohanang isinagawa ang ganoong krimen sa maliit na lugar ay nagpapahiwatig na pamilyar ang salarin sa paligid o posibleng nakatira mismo roon. Mataas ang posibilidad
na isa sa mga residente ng Susan Village ay alinman sa biktima o mismong gumawa ng krimen. Nang makumpirma ang lawak ng lugar, natuklasan ng mga investigador na ang Susan Village ay binubuo ng 48 na gusali. Halos lahat ay may CCTV camera sa bawat kanto. Isa itong hamon, ngunit isa ring pagkakataon para sa investigasyon. Agad nilang hinati ang pwersa sa dalawang grupo upang sabay na magsagawa ng masinsinang paghahanap. Ang unang grupo na binubuo ng mga forensic technicians at mga aso ng pulisya ay inatasang i-lockdown ng buong compound at suriin ang 70 basurahan ng iba't ibang sukat na nakakalat sa paligid. Bawat basurahan ay binuksan at siniyasat at bawat plastic bag ay maingat na tiningnan alinsunod sa tamang proseso ng preservation ng ebidensya. Sa hangin ay humalo ang mabahong amoy ng basura at tensyon. Sa tuwing may makikita ang kahina-hinalang trash bag, agad itong kinikilatis, kinukuhanan ng larawan at sinilyuhang maigi. Samantala, ang ikalawang grupo ay nagsagawa ng malawakang paghahanap sa buong lugar. Sinuyod ang mga damuhan, palaruan ng mga bata, makikitid na eskinita at mga likod bahay ng mga gusali. Walang kahit isang sulok ang pinalampas, kahit ang pinakamadilim at pinakatagong bahagi. Hindi nagtagal, sa tulong ng mga aso ng pulisya, may nadiskubre silang panipakong nakakakilabot na ebidensya. Sa basurahan sa unang palapag ng Building 37, natagpuan ng isang pulang plastic bag katulad ng nakita ni Mrs. Q. Pagbukas ng bag, napahinto sa paghinga ang buong team. Sa loob nito ay mga piraso ng katawan ng tao. Tumatagas pa ang dugo. Ang eksenang iyon ay sobrang nakakagimbal, kaya't ang ilan ay napailing na lang at umiwas ng tingin. Ang mas nakakatakot pa, tulad ng unang paris ng kamay, ang mga piraso ng katawan sa bag na ito ay wala ring balat. Inalis ng marahas ang lahat ng laman at malinis na hiniwa-hiwa. Ang paligid ay puno ng amoy ng dugo at katahimikan na nakapanlulumo. Tanging ang tunog ng camera shutters at paglagitik ng police tape ang maririnig. Pinalawak pa ng mga pulis ang paghahanap. Sinuri nila ang bawat sulok, bawat basurahan, bawat damuhan. Di nagtagal, 11 plastic bag ang nadiskubre sa iba't ibang bahagi ng compound. Lahat ay may lamang mga piraso ng katawan ng tao. Lahat ng bag ay may isang nakakatakot na pagkakapareho. Ang buong katawan ng biktima ay inalisan ng balat, pinutol-putol sa maliliit na bahagi at maingat na binalot sa mga hiwalay na plastic bag bago itinapon. Matapos makolekta ang lahat ng bag, dinala ito sa forensic laboratory kung saan sinimulan ng mga mediko ang muling pagsasama-sama ng katawan. Pagkaraan ng ilang oras ng maselang pagsusuri, nabuong muli ang halos buong katawan. Ngunit ang ulo, ang pinakamahalagang bahagi para sa pagkakakilanlan ng biktima ay wala pa rin. Batay sa hugis ng buto, taas at proporsyon ng katawan, tinatayang babae ang biktima. Wala pang 25 taong gulang at namatay sa loob ng humigit kumulang 5 oras bago matagpuan. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri, biglang tumigil ang isang police dog sa tapat ng hilagang pader ng compound. Itinaas nito ang muso at tuloy-tuloy na tahol, tila may naaamoy. Agad itong nakatawag ng pansin ng mga pulis sa lugar. Nang sundan nila ang direksyong tinuturo ng aso, napansin nila ang isang bagay na nakasabit sa sanga ng isang kahoy, isang glove na puno ng dugo. Maingat na kumuha ng mahahabang sipit ang mga forensic technicians. Inabot ang glove at isinilid ito sa evidence bag. Sa laboratorio, lumabas agad ang DNA results. Ang dugong nasa glove ay tumugma sa DNA ng mga bahagi ng katawan ng biktima. Ibig sabihin, yun ang guwantes na ginamit ng salarin sa paggawa ng krimen. Mula sa lokasyon kung saan nakuha ang guwantes, gumawa ng crime scene reconstruction ng mga pulis. Pinaniniwalaan nilang matapos paghiwa-hiwalayin ng katawan, itinapon ng sospek ang dugoang guwantes mula sa mataas na palapag upang sirain ang ebidensya. Ngunit sumabit ito sa sanga ng puno. Batay sa anggulo ng pagkakahulog, direksyon ng hangin at taas ng puno, tinukoy ng mga investigador na ang salarin ay malamang nakatira o gumakalaw sa pagitan ng mga gusaling 31 hanggang 38. Dahil mula lang sa taas ng mga gusaling yun, maaaring maitapon ng guwantes sa ganoong posisyon.
agad na nag-focus ang Special Police Team kasama ang mga aso ng K9 Unit sa masusing pagsisiyasat ng bawat apartment sa loob ng nasabing saklaw. Pagdating nila sa Building 32, isang mahalagang saksi, isang babaeng nasa middle age, ang nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanya, bandang alas 10 ng gabi may narinig siyang kakaibang ingay. Noong November 14, habang naghahanda ng matulog ang babaeng residente ng Building 32, bigla niyang narinig ang isang malakas at desperadong sigaw ng babae na nanggagaling sa direksyon ng Building 37. Ang sigaw ay tumagal lamang ng ilang segundo. Kasunod nito ang sunod-sunod na tahol ng aso at pagkatapos ay katahimikan. Lumabas siya sa pasilyo upang silipin kung ano ang nangyayari, ngunit wala siyang nakita. Kaya inisip niyang baka nagkamali lang siya ng dinig. Marahil ay mag-asawang nagtatalo o karaniwang ingay lamang ng kapitbahay. Ngunit kinabukasan, nang mabalitaan niyang may pinagputol-putol na katawan sa loob ng compound, agad siyang kinilabutan at nang malamang babae ang biktima, natiyak niya sa sarili. Hindi siya nagkamali ng narinig noong gabing yun. Malaki ang posibilidad na doon mismo sa Building 37 tinapos ang babae. Matapos marinig ang salaysay ng saksi, agad na inilipat ng pulisya ang pokus ng investigasyon sa Building 37. Habang nagsusuri sa hagdanan, sa pagitan ng ikalawa at ikatlong palapag, nakakita sila ng ilang patak ng dugo. Agad na sinuri ng mga forensic technician ang bakas at kinumpirma na ito ay tugong galing sa tao. Ang natuklasang yun ay lubos na nagbago sa direksyon ng kaso. Tiyak na nasa Building 37 na ninirahan o nagtatago ang salarin. Kaya't agad silang nagsagawa ng malawakang paghahanap. May isang layunin lamang, mahuli kung sino man ang nasa likod ng karumaldumal na krimen. Halos magdamag ang operasyon at bandang alas 8 ng gabi noong November 16 nang makarating ang pulisya at mga asong K9 sa ikatlong palapag. Doon nangyari ang kakaibang senyales. Paglapit nila sa room 304, biglang nag-react ng marahas ng aso. Tumahol at sumukod ng diretsahan sa apartment 307. Ito ay nagngangalit at kumakamot sa pintuan. Parang may nararamdaman itong bagay sa loob na nagpaligalig dito ng husto. Dahil sa malakas na reaksyon ng aso, agad na nagdesisyon ng mga pulis. Ang salarin ay malamang na nasa loob ng room 307. Mabilis nilang hinarangan ang magkabilang dulo ng pasilyo habang ang team leader ay kumatok ng malakas sa pinto, sabay pakilala bilang mga pulis. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi isang sakot o pawisang kriminal ang sumalubong sa kanila, kundi isang matabang matandang lalaki. Mababa at bilugan ng mukha at nakakagulat na kalmado. Nakaupo ito sa mesa, may baso ng alak sa kamay at kumakain ng mani. Paminsan-minsan ay itinatapik ang ilang piraso sa maliit na asong nakahiga sa tabi ng kanyang paa. Nang lumabas sa mga special police sa Building 37, nayanig ang buong compound. Sumisilip ang mga kapitbahay sa kurtina. Nagbubulungan at nagtataka kung sino nga ba ang cold-blooded na salarin. Sa gitna ng kaguluhan, ang matandang lalaki ay nanatiling payapang-payapa. Ngunit ang sobrang kalmadong asal na yon ay agad na nagpatigil sa mga pulis. Habang pinagmamasdan nila ang matanda, napansin nilang may kakaibang paninigas sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay walang emosyon, ngunit paminsan-minsan ay mabilis na tumitingin sa direksyon ng hilagang bakod kung saan natagpuan ang dugoang guwantes. Sa puntong yun, dalawa lamang ang posibleng konklusyon ng investigasyon. Una, wala talaga siyang alam. O pangalawa, nagkukunwari siyang inosente upang masipat ang kilos ng mga pulis. Upang makumpirma, nagpasya ang mga pulis na halughugin ang apartment ng matanda. At doon unti-unting lumitaw ang mga ebidensya na siya nga ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimen. Sa unang tingin, normal ang loob ng apartment. Maayos ang sala, may manipis na alikabok sa TV, maayos ang kama sa kwarto at malinis ang aparator. Tila karaniwang tahanan ng isang tahimik at mag-isang matanda, hindi ng isang mamamatay tao. Ngunit nang lumapit ang team sa banyo, biglang nag-iba ang lahat. Sa liwanag ng flashlight, sumilip ang mapulang bakas sa mga pader. Lumapit ang mga pulis, sinuri ito ng mabuti.
at sabay-sabay silang napahinto sa gulat. Sa mga pader, lapapo, inituro at maging sa ilaw ng kisame, may mga bakas ng dugong pinunasan, ngunit hindi tuluyang naalis. Sa basang sahig, nakita nila ang ilang mahabang buhok at maliit na piraso ng laman at buto ng tao. Walang salitang lumabas sa bibig ng mga investigador sapagkat malinaw na sa mismong banyo na yon naganap ang kakilakilapot na pagputol-putol ng katawan. Agad nilang binigyan ng sinyalis ang mga kasamahan upang dakpin ang matandang lalaki. Hindi siya nanlaban, hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang yumuko, walang laman ng mga mata, at hinayaang paluhurin siya ng mga pulis sa sahig at pusasan ng kanyang mga kamay. Ang nakakakilabot na kalmadong ekspresyon niya ay para ng tahimik na pag-amin. Matapos maselyo ng pulisya ang lugar ng krimen, maingat nilang sinuri ang kusina. Doon nila natagpuan ng isang matulis na cleaver, isang maliit na kutsilyo at isang paris ng gunting. Lahat ay may mga tuyong bakas ng dugo. Ang mga sample ng dugo ay agad na ipinadala para sa pagsusuri at nang lumabas ang resulta, ito ay eksaktong tumugma sa DNA ng biktima. Sa puntong yun, wala nang duda. Ang room 307 ng matandang lalaki ang pinagdausan ng karumaldumal na krimen at siya ang opisyal na suspect na matagal nang hinahanap ng mga otoridad. Pagdala sa kanya sa istasyon ng pulisya, ipinakilala niya ang sarili bilang Wang Jilon, 61 years old, retiradong tsuper ng bus mula sa Hefe City. Ngunit sa panahon ng formal na interogasyon, napansin ng mga investigador ang kakaibang pagiging kalmado ni Wang. Kahit pa ulit-ulit siyang tanungin, mula sa pinagmula ng dugo sa bahay niya hanggang sa kinaroroonan ng biktima, nanatili siyang tahimik, wala siyang sinasabi. Ilang oras siyang nakaupo, parehong ekspresyon, parehong ayos, parehong walang buhay ang mga mata. Dahil sa kanyang matigas na pananahimik, napilitan ng mga pulis na baguhin ang taktika. Isang grupo ang ipinabalik sa bahay ni Wang para ipagpatuloy ang paghahanap, habang ang isa naman ay nagsiyasat sa kanyang personal na buhay at relasyon, umaasang may makikitang pahiwatig. Lumabas sa mga resulta na ayon sa karamihan ng kapitbahay, si Wang ay isang tahimik, mailap at di pala kaibigang tao. Halos wala siyang kaibigan at hindi nakikisalamuha sa sinuman. Hindi siya sumasali sa anumang aktibidad ng komunidad maliban sa pag-aalaga ng aso. Wala rin siyang ibang libangan. May ilang nakatira sa itaas na nagsabi, isang beses pag uwi nila ng 10 oras ng gabi, nagising daw si Wang sa ingay ng hakbang nila. Ilang minuto lang kumatok si Wang ng malakas. Galit na galit at nagmura pa ng paulit-ulit. Tinawag silang walang kwenta at natakot daw talaga sila noon. Ang ganitong biglaang pagsabog ng galit sa gitna ng gabi ay salungat sa tahimik niyang imahe, dahilan para lalo siyang pagdudahan ng mga pulis. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagkahalughog sa bahay ni Wang, may natuklasan silang napakahalagang ebidensya. Sa pinakataas ng kanyang aparator, may isang maliit na takong sulok. Sa isang maliit na takong sulok, natagpuan ng mga pulis ang isang handbag ng babae. Maingat na nakatako na para bang sadyang tinako para hindi makita ng iba. Sa loob nito ay may mga personal na gamit, kagamitang pampaganda, pitaka at ilang maliliit na gamit ng kababaihan. Nang buksan ng pitaka, nakita nila ang national ID card na may nakasulat na pangalan, Fang Lingling, 23 years old, mula rin sa Hefe na nakatira ilang gusali lang ang layo sa parehong apartment complex. Isang handbag ng babae sa bahay ng matandang walang asawa na may laman pang ID ng ibang tao. Agad itong nagpatindi ng hinala ng mga pulis. Posible kayang si Fang Lingling, ang biktimang pinutol-putol na kasalukuyan nilang iniimbestigahan? Upang makasiguro, agad nilang pinuntahan ang tirahan ni Lingling batay sa address sa ID. Doon nakapanayam nila ang mga magulang ni Lingling na nagsabing 2 araw na silang walang komunikasyon sa anak, ngunit inakala nilang normal lang ito. Ayon sa kanila, madalas daw hindi umuuwi si Lingling ng ilang araw dahil lagi itong kasama ng mga kaibigan o nasa mga maikling business trips. Ngunit ang banggitin ng mga pulis na maaaring nasaktan o napahamak ang kanilang anak, labis silang nagulat at tumutol, lalo na't ang pangunahing suspect ay si Wang Jilon na matagal nang kaibigan ng pamilya. Ayon sa ama ni Lingling,
Magkatrabaho sila ni Wang dati sa iisang kumpanya at mahigit 10 taon na silang magkaibigan. Madalas daw bumisita si Wang sa bahay nila. Itinuturing si Lingling na parang sariling anak. At noong bata pa raw ito, madalas pa niya itong kargahin. Kaya nang mabalitaan nilang si Wang mismo ang itinuturong sila rin, hindi makapaniwala ang buong pamilya Fang. Upang tuluyang makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, nagpasya ang mga pulis na magsagawa ng DNA testing. Kumuha sila ng DNA sample mula kina Mr. at Mrs. Fang at ikinumpirma ito sa mga piraso ng katawan na natagpuan. Ang resulta ay malinaw. Ang biktima ay si Fang Lingling, 23 years old. Nang i-anunsyo ang resulta, natahimik ang buong silid ng investigasyon. Ramdam ang matinding bigat ng katotohanan na kanilang natuklasan. Samantala, may isa pang mahalagang ebidensya ang natagpuan ng mga pulis sa lapas. Isang residente na may sariling CCTV camera ang nagbigay ng video footage mula madaling araw ng November 15. Sa video, bandang 2:15 ng madaling araw, makikita ang isang lalaki. Nakatungo ang ulo, naglalakad ng mabilis, malapit sa basurahan ng Building 31. Ilang segundo lang itinapon niya ang isang bag ng mga damit at agad na umalis sa dilim. Bagamat mahina ang ilaw at malabo ang imahe, nakilala ng isang matalim na mata ng pulis ang mga pamilyar na kilos ni Wang Jilun. Matapos makumpirma ang unang video, pinalawak pa ng mga pulis ang paghahanap ng mga CCTV sa paligid. Sa isa pang footage, nakita nilang muli si Wang, madaling araw din ng November 15th. May hila-hilang maliit na kariton patungo sa isang tambakan ng basura malapit sa kanyang bahay. Pagdating doon, tumigil siya sandali, tumingin-tingin sa paligid at mabilis na itinapon ng isang malaking bagay na nakabalot sa itim na plastic bag sa tumpok ng basura. Pagkatapos ay agad na umalis. Sa puntong yun, tuluyan nang nabitin ang hininga ng mga investigador. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Wang Jilun, ang matandang kapitbahay na tahimik ngunit may itinatagong malagim na sekreto. Dahil sa kahinahinalang kilos na yon, agad na kumilos sa mga pulis at nagtungo sa lugar upang siyasatin ang lahat ng basurang nakolekta noong gabing yon. At hindi nga sila nagkamali. Makalipas lamang ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan nila ang isang ulo ng tao. Mas lalo pang nakakatindig balahibo dahil wala na ring balat ang ulo. Nawawala na ang anit at pati balat sa talukap ng mata. Dahilan upang hindi makilala ng karaniwang mata kung kanino ito napipilang. Nang ipadala ito sa pagsusuri, tumugma ang DNA sample ni Fang Lingling. Ngunit kahit malinaw na ang ebidensya at sapat na ito upang patunayan ang kanyang pagkakasala, nanatiling tahimik si Wang sa loob ng silid ng investigasyon. Subalit ang malamig na katahimikan na yon ay tuluyang napasag. Matapos ang mahigit 20 oras ng tuloy-tuloy na matinding interogasyon, unti-unting bumigay ang kanyang kalooban. Nanginig ang kanyang mga kamay, lumapo ang kanyang mga mata at sa bandang huli ay itinungo niya ang kanyang mukha sa mga investigador. Paus na umamin na siya ang pumatay at nagpira-piraso sa katawan ni Lingling. Mula noon, unti-unti nang nabuksan ang madilim na laylayan ng krimen. Sa kanyang detalyadong pahayag, inamin ni Wang na mahigit 10 taon na silang magkakilala ng pamilyang Fang at itinuturing silang matalik na kaibigan. Simula pagkabata, itinuturing na ni Lingling si Wang bilang isang kagalang-galang na tiyo. Madalas siyang bumisita sa bahay nito at tila ba tunay na kamag-anak ang turing ni Wang. Maalalahanin, mabait at mapagkalinga. Ngunit ayon sa nakakakilabot na pag-amin ni Wang, habang nakikita niyang lumalaki at nagdadalaga si Lingling araw-araw, ang dati niyang pagmamalasakit ay unti-unting nabahiran ng maruming pagnanasa. Inamin niyang nagsimula siyang magkaroon ng masasamang kaisipan at upang mas madalas siyang makalapit kay Lingling, ginamit niya ang tiwala nito. Minsan ay iniimbitahan niya itong maglaro sa kanyang bahay. Minsan naman ay naghahandog ng pagkain. Lahat ng yun ay mga paraan para siya ay makalapit sa inosenteng si Lingling. Dahil sa matagal na pagkakaibigan ng dalawang pamilya, hindi kailanman naghinala ang mga magulang ni Lingling na may masama na palang iniisip si Wang. Sa paningin nila, isa lamang itong mabuting tiyuhin na nagmamalasakit sa bata.
Laging nagtatanong at nagpapakita ng malasakit. Ngunit ang lubos na pagtitiwalang yon ang naging daan upang makapasok ang kadilimang matagal nang nakatago sa likod ng tahimik na anyo ni Wang. Ilang buwan bago ang trahedya, kakasilang lamang ng unang apo ni Wang. Umalis noon ang kanyang dating asawa upang tumulong sa anak nilang nagkaanak, kaya't naiwan siyang mag-isa sa bahay. Habang lumilipas sa mga araw, nilamon siya ng kalungkutan at pag-iisa at unti-unti ring lumaki ang masasamang kaisipan sa kanyang isipan. Sa mga sandaling yon, unti-unti nang nabuo sa kanyang utak ang baluktot na ideya na ito raw ang tamang pagkakataon upang makalapit kay Lingling. Kaya't ilang araw bago ang insidente, paulit-ulit siyang nagpadala ng mga mensahe kay Lingling, pawang may magilyo at pamilyar na tono. Iniimbitahan itong kumain sa kanyang bahay. Sa una, tumanggi si Lingling dahil alam niyang kakaiba at di nararapat ang mapag-isa silang dalawa. Ngunit noong gabi ng November 14th, hindi pa rin tumigil si Wang. Muli siyang nagpadala ng mensahe. Ngayon, inuutsukan si Lingling kapalit ng pera. Para kay Lingling, si Uncle Wang ay isang marespeto, mabait at maaasahang matanda. Halos itinuturing niyang pangalawang ama. Lumaki siyang nakapaligid sa mga taong yun, kaya't ni minsan ay hindi niya inisip na maaaring may masama itong intensyon. Dahil dito, sa kabila ng paulit-ulit na imbitasyon, hindi siya nagtuta. Iniisip lamang niyang isa itong tanda ng malasakit ng isang nakakatanda. Hanggang sa bandang huli, matapos ang maraming tanggi, nang makita niyang taimtim na nakiusap si Wang, napapayag din si Lingling. Isang mabait, inosente at mapagtiwalang dalaga. Hindi niya alam na ang gabing yon ang magsisimula ng isang bangungot na kailanman ay hindi niya magigisingan. November 14, bandang 9:00 ng gabi, dumating si Lingling sa bahay ni Wang. Kakababa pa lamang niya ng kanyang coat at hindi pa man nakaupo nang biglang ipinakita ni Wang ang tunay niyang pagkatao. Walang pag-aalinlangan, sinubukan niyang pilitin si Lingling. Hinihiling na makipagtalik ito sa kanya. Lalo pa niyang ipinilit ang sarili sa pag-aalok ng 500 yuan, katumbas ng humigit kumulang 4,000 pesos bilang gantimpala. Sa harap ng ganitong karumal-dumal na mungkahi mula sa lalaking matagal niyang iginagalang, nagngit-ngit sa galit si Lingling. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong itinuring niyang malapit sa kanya ay makakapagsalita ng ganoon. Mataas ang tinig niyang sinabihan nitong walang hiya at ang sigaw ni Lingling ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, dahilan upang tumahol ng malakas ang aso ni Wang. Dahil sa takot na baka marinig ng mga kapitbahay, nagpanik si Wang at agad na tinakpan ang bibig ni Lingling. Pumiglas ang dalaga, pilit na lumalayo sa pagkakahawak ng matanda, ngunit hindi siya nakatakas. Habang patindi ng patindi ang kanyang pagpupumiglas, lalong naging marahas si Wang. Ginamit niya ang dalawang kamay upang mahigpit na takpan ang bibig at ilong ni Lingling. Sa kabila ng desperadong pagpupumiglas ng dalaga, makalipas lamang ang ilang minuto, nawala ang kanyang mga ungol at paghingal at nang tuluyan ng binitawan ni Wang ang pagkakahawak, wala nang buhay si Lingling. Ngunit hindi pa roon natapos ang kasamaan. Pagkamatay ng dalaga, nilapastangan pa ni Wang ang katawan ng batang itinuring siyang tiyuhin, ang anak ng kaibigang nagtitiwala sa kanya sa loob ng maraming taon. At nang tuluyan ng napawi ang kanyang hayok na pagnanasa, doon pa lamang niya napagtantong nakapatay siya. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagsisisi, agad niyang pinag-isipan kung paano itatago ang krimen. Sa maliit na silid na yon, kinaladkad niya ang katawan ni Lingling papunta sa banyo. At doon nagsimula ang isa sa pinakakarumal-dumal na ginawa ng tao. Kinuha niya mula sa kusina ang itak, gunting at panghiwa ng buto at sinimulan ang pagputol-putol sa katawan ng dalaga. Pagkatapos ng mabigat na gawain, ipinasok niya ang bawat piraso sa mga pulang plastic bag. Tahimik ngunit kalmado, inilagay niya ang mga bag sa isang kariton at sa katahimikan ng gabi, habang tulog ang buong komunidad, itinulak niya ang kariton palabas ng bahay. Ang simula ng nakakapanghilakbot na paglalakbay ng pagkalat ng mga bahagi ng katawan sa buong Hefei City. Sa lamig ng gabi, naglakad si Wang, 61 years old, sa mga lansangan mula sa Shushin New Village patungong Jihe Road hanggang West Yangsa Road, Anqing Road, Huan Street at Yushin Road.
Sa bawat hintuan, binubuksan niya ang plastik. Itinatapon ng isang bahagi ng katawan sa basurahan at tahimik na umaalis na para bang hindi tao ang kanyang itinapon kundi bagay lamang. Nang dumating siya sa bahagi ng kalukod, ang pinakamalaking buto, nahirapan siyang isipin kung saan ito itatako. Sakto namang may malaking truck na dumaan at sa ginawa't kawalang puso, itinapon niya ito sa likod ng truck na parang basura lamang. Habang kalmado niyang ikinukwento sa mga pulis ang buong proseso ng krimen, maging ang mga veteranong investigador ay kinilabutan. Ayon sa kanila, bihira silang makakita ng mamamatay tao na nagkukwento ng walang kahit anong emosyon, walang takot o walang pagsisisi, at tila pa nga may kakaibang kasiyahan na para bang narrator lamang siya ng isang kwento ng kababalaghan, hindi ng mismong gumawa nito. Ngunit kahit inamin na ni Wang ang lahat, marami pa rin ang hindi tugma sa kanyang salaysay. Ayon sa kanya, padalos-dalos lamang daw ang ginawa niyang pagpatay at ang pagputol-putol ay para lang itago ang katawan. Ngunit kung yun ang totoo, bakit niya itinapon ang mga bahagi sa mismong lugar kung saan siya nakatira? Isang mataong komunidad na may mga CCTV. Ang ganitong walang ingat at kakaibang asal ay tila hindi gawa ng taong takot mahuli, kundi ng isang taong may sirang pag-iisip na tila nasisiyahan sa ideya na maitago ang krimen sa lantad na lugar. Lalo pang nakapangingilapot. Pagkatapos gawin ng lahat ng yun, nagpatuloy si Wang sa normal na pamumuhay. Nakita siya ng mga kapitbahay na naglalakad ng aso, naninigarilyo, nakikipag-usap ng karaniwan. Tila isang mabait na retiradong matanda. Dahil dito marami ang nagtanong, isa pa talaga siyang mamamatay tao? O isa ring taong may karamdaman sa pag-iisip, naganap nang nawalan ng kakayahang makaramdam ng awa o takot. Ngunit nang tanungin siya ng mga pulis tungkol dito, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga matay walang buhay at hindi na muling nagsalita. Maging ang mga sumunod na dokumento ng investigasyon ay hindi na rin matukoy ang tunay niyang kalagayan sa pag-iisip. Marahil tulad ng kasabihang ang pinakamapanganib na lugar ay minsan ang pinakaligtas. Iniisip ni Wang na hanggat kalmado siya at nagpapakita ng kawalang malay, walang maghihinala sa kanya. Ngunit sa huli, ang labis na kumpiyansa niyang yun, ang mismong lupit na nagpahamak sa kanya. March 15, 2012, ang malagim na kasong ito na yumanig sa buong China ay opisyal na isinailalim sa paglilitis sa Hefei City Intermediate People's Court. Puno ang korte ng araw na yon. Lahat ay gustong makita ng personal ang tunay na mukha ng matandang salarin. Sa gitna ng paglilitis, muling sinubukan ni Wang na palitan ang kanyang bersyon ng kwento. Nagbigay ng palusot at dipensang pagsasanggalang sa sarili. Ayon sa kanya, aksidente lang daw ang pagkakasakal niya kay Lingling. Sinabi pa niyang 3 beses niyang sinubukan ng CPR para buhayin ito, ngunit nabigo siya. Dahil dito, iginiit niyang hindi niya sinadya ang pagpatay kundi isang bugso lamang ng emosyon. Ngunit sa harap ng matitibay na ebidensya at sa malupit na ginawa niyang pagputol-putol at pagtatapon ng katawan, ang kanyang mga paliwanag ay nagpasiklab ng galit at pagkasuklam sa loob ng korte. Gayunpaman, dahil sa bigat ng kaso, hindi agad nagbigay ng hatulang hukuman noong araw na yon. Sa halip ay ipinagpaliban muna ang paglalabas ng desisyon. Pagsapit ng April 6, muling ipinagpatuloy ang ikalawang pagdinig. Sa pagkakataong ito, binago muli ni Wang ang kanyang pahayag. Sinubukan niyang ilayo ang pananaw ng publiko at bawasan ang bigat ng kanyang kasalanan. Ayon sa bago niyang bersyon, binayaran daw niya si Lingling para sa isang kasunduang pakikipagtalik. Ngunit bigla raw itong nanghingi ng mas mataas na halaka, kaya sila nagkaroon ng mainit na pagtatalo. At dahil sa kalit, aksidente raw niyang napatay ang dalaga. Ang abogado ni Wang ay sumubok ding magbigay ng dahilan upang mapagaan ng parusa. Ayon dito, wala raw balak si Wang na pumatay at hindi naman siya tumakas pagkatapos ng krimen. Ipinakita pa nila ang mga text messages at record ng tawag sa pagitan nila ni Lingling upang ipakitang matagal na raw silang may emosyonal na ugnayan at ang di umano'y paghingi ng pera ni Lingling ay may batayan. Ngunit matapos suriin ng korte ang lahat ng ebidensya mula sa crime scene forensic reports at magkakasalungat na pahayag ni Wang, itinanggi ng hukuman ang lahat ng ebidensya ng akusado. Natuklasan ng trial panel na walang anumang ebidensya na nagpapatunay
na nagkaroon ng kasunduang pinansyal o transaksyon sa pagitan ni Wang at Lingling gaya ng sinasabi niya. Sa halip, ang kanyang mga ginawa ay nagpakita ng matinding pagpaplano at kalupitan na lagpas-lagpas sa hangganan ng aksidenteng pagtapos ng tao. Dahil dito, opisyal nang binasa ng korte ang hatol. Si Wang Jilon ay napatunayang guilty sa sinadyang pagtapos ng tao. Hinahatulan siya ng kamatayan at inatasang magbayad ng danyos sa pamilya ni Lingling na nagkakahalaga ng 380,000 yuan, humigit kumulang 3.1 million pesos sa kasalukuyan. Ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay kahit matapos marinig ang hatol na kamatayan, nanatiling kalmado si Wang. Walang takot, walang pagsisisi. Tila baganap na hiwalay na siya sa pagiging tao. Hindi siya umapila, walang sinapi. Tahimik lamang niyang pinirmahan ng dokumento na may malamig at walang buhay na ekspresyon. November 19, 2012, isinagawa ang hatol na kamatayan. Ang kasalanang ginawa ni Wang ay hindi lamang kumitil ng buhay, kundi winasak din ang pinakapundasyon ng tiwala ng tao sa kapwa. Isa itong kwentong mag-iiwan ng takot at tanong sa isipan. Kilala ba talaga natin ang mga taong nasa paligid natin? Isang kasong nagpapatunay na ang kasamaan ay hindi laging nagmumula sa malayong dilim. Minsan ito ay nagmumula sa mga taong akala natin ay maputi at mapagkakatiwalaan. At iyan ang ating nakapanlulumong kwento sa araw na ito. Ibahagi niyo po ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang iba pang nakakagimbal na kwento ng krimen na aming ihahatid sa inyo. Maraming salamat sa panonood at magkita tayong muli sa susunod na episode.